nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako na nagsasalita sa iyo, ay siya nga." At sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad. At sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayunmay walang taong nagsabi, "Ano ang iyong hinahanap?" O "Bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya?" Sa gayoy iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, "Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo?" Nagsilabas sila sa bayan at nagsisiparoon sa kanya. Samantala ay ipinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, "Rabi, kumain ka." Datapot sinabi niya sa kanila, "Ako'y may pagkain kakanin na hindi ninyo nalalaman." Ang mga alagad nga ay nangagsang usapan, "May tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa, at saka darating ang pag-aani? Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata, at inyong tingnan ang mga bukid, na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa, at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay mga galak kapwa. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nangagpagal, at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang sa kanya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila, at siya'y natira roong 2 araw. At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. At sinabi nila sa babae, "Ngayoy nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." At pagkaraan ng 2 araw, ay umalis siya doon at napasa Galilea. Sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Kaya nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga Galileo, nang kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Naparoon ngang muli siya sa Kana ng Galilea, na dooy kanyang pinapaging alak ang tubig, at naroroon ang isang mahal na tao, na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Capernaum. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula Judea, ay naparoon siya sa kanya, at ipinamanhik sa kanya na siya'y lumusong at pagalingin ng kanyang anak na lalaki, sapagkat siya'y naghihingalo. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, "Malibang kayo'y mga kakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan." Ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, "Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Yumaon ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo." Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus, at siya'y yumaon sa kanyang lakad. At samantalang siya'y lumulusong, ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nangagsasabi na ang kanyang anak ay buhay.
Itinanong nga niya sa kanila ang oras nang siya'y pasimulan ng paggaling. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, kahapon ng 7 oras inibsan siya ng lagnat. Naunawa nga ng ama na sa oras na yaon nang sabihin sa kanya ni Jesus, buhay ang anak mo, at siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Ito nga ang muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus nang siya'y pumaroon sa Galilea na mula sa Judea.